Yo, what's up? It's your boy, EJ Motherfucking Power. Nandito ulit tayo sa MC Marathon, Ranking All Isabuhay Finals. Andito na tayo ngayon, malapit na natin matapos tong season na to. Andito na tayo sa top 2. Wala nyo kita naman sa video kung di ba? Mot versus Surgenio ng Ahon 8. Sobrang solid ng Isabuhay Finals na to. Katatapos lang natin last episode, which is yung 6th Threat versus Apex. Nilagay ko sila sa rank 3 dahil sobrang solid ng bakbakan na yun ni Apex at ni 6th Threat. Nilagay ko siya sa bandang sa mas mataas sa bandang upper tier ng top 5 ko dahil napaka-solid ng bakbakan na yun. Na-amaze lang ako na kumbaga chess match na siya na Isabuhay Finals. Hindi siya yung parang nagpaulan sila ng bawat punchline. Kumbaga dinisect nila isa-isa yung yung mga estilo ng kalaban niya hanggang sa may ma-checkmate, which is yun nga yung pinaka-special forte ni 6th Threat yun. Grabe yun. Sobrang solid. Pero yun. Ito, papanoorin natin ngayon. Mot versus Surgenio ng Ahon 8. Explain ko sa dulo mamaya kung ba't ito yung nilagay kong yung nilagay kong top 2 sa lahat ng Isabuhay Finals na napanood ko. Yun, simulan na natin. Bago pa lang lahat, sorry. Shoutouts ko muna yung mga nanonood kahit sa sobrang gabi na nanonood pa rin kayo sa Pilipinas. Tas tanghali naman dito ngayon sa US. Shoutouts kay Konektado Zomnus, kay ako si Dave Pogi, Joseph Tan na data analyst, nagtatrabaho ng night shift. Shoutout sa'yo, ingat dyan. Kay Jonas Tupas, kay Omsim Barabida Omsim. Sino pa? Sorry. Kay Yanis Leyan. Kay shoutout daw Lily Sox. Shoutouts din sa tropa ni ni Yanis. Kay John Ray Vergara. Kay Kennard Cordevilla. Kay Joel Serrano. Shoutout sa'yo pare. Kailan mo papadalahan ng Silvanas. Check nyo sa mga tiga Colorado, Load's Kitchen pare. Sobrang solid ng mga Silvanas. Mark Jordan Salvador. Kay Bonnie Swak. Kay Jan Simbako. Kay GP Grind Pact. Vincent Gairan. Hindi ko alam tama ba yung pagka-pronounce. Kay Kobe Cholo 777. At kay Mikel Dota. Shoutouts. Parlay? May laban ba? Wala namang laban eh. Pero yun, simulan na natin yung laban. 2 days natin at buong 12 hours natin ngayong gabi. Sa kaliwa ko, Baguio City represent. Magingay para ay Surgenio. Shoutouts nga pala kay paring Sur. Check nyo yung Box and Those clothing niya. Check nyo na lang yung FB page nila. Sobrang solid na mga design ng shirt. Shoutouts sa'yo paring Sur at sa buong family mo. Sa mga di nakakaalam, una kong nakasama si Surgenio nung bumatel ako sa Baguio. Yung may liga sila doon, debate. Nakalaban niya doon si J. King. Doon ko siya unang nailala. Surgenio ng Familiari Entertainment, Tukbong Lyrical, Red the Hood Entertainment. May babatiin ako mga kaibigan ko. Mad Jane, Ate Joy Pasinable, Jay Makata, Debate, My Best Family, mga tropang Cavite. Happy birthday nga pala kay Eman, kay Tintin, tsaka sa kuya ko, Kuya Angelo, Alan Teston, Brian Morante, Abi Fonda, Miss K, Ivan, Berhel at Bon Ryan Castro, Jay Panotes at Matt Brothers. Tawagama Film. Shoutouts din sa lahat ng hip-hop movement sa Baguio. Shoutouts Ivan. Shoutouts din sa lahat ng hip-hop movement sa buong bansa.
Rapolo, mga tropa Mindanao, si Kainam Team. Sa kanan ko naman, Cavite represent para sa inyo, magigay para kay Mod. Mga alaalang nasa litrato o mga imahe na nasa isip. Balik tanaw kung tinatrato bilang mga buhay na panaginip na kadalasan kong sinisilip sa mga oras na matahimik. Tanging nananatili kong baon sa pabago-bagong paligid. Marating man ang kaibuturan ng mga pangarap kong kinasasabikan. Huwag mong kakalimutan lahat ng nasa iyong pinagmulang di mapapalitan dahil ang iyong matututunan. Kung sakaling dumating ka sa kasawian, wala ka mang mapatunguhan ay meron ka namang mababalikan. Shoutouts din kay Mot. Si Mot naman, saan ko ba siya una nakita? Ahon 6 Day 3. Ginanap sa labas ng San Juan Gym. Yan, naalala ko pa itsura niya. Sobrang payat niya pa. Kalaban niya yata si Sibyl. Yun, doon ko siya unang na-meet. Yun, tangina. Sobrang ano din pala nito. Nostalgic tong battle na to. Nanalo ng coin toss si Mod. Pinili niya mauna, Sureño. Tig 3 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin. Isa buhay. 2017 Finals. Unang banat. Check! Rinig ba, rinig? In! Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama. Bagong sibol na bata. Binigyan ka niya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata kaya mambabatok lang ako. Game! Sa wakas, magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorneo. Ngayong ako ang siyang bubuli, si Mot sa tiyanto de derecho kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pambato ng Cavite? Ano yung bubuli? Parang familiar siya siguro uri siya ng hayop na kumakain ng insekto kasi base sa line ni Sur na yun. Pero di lang parang narinig ko na siya pero di ko alam ano yung eksaktong anong klase ng eksaktong hayop yun yung yung bubuli. Bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito Kamukha mo si William Hang. Sino yan? Teka. Mukhang taga Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Pero sikat na daw tong si Thomas sa pagbabaliktad niya ng letra. So ikaw pa lang nagpauso niyang lodipit, maluat werpa. Pero wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra, baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbalik. Bote ng Hinebra. May angel tsaka demonyo na naglalaban. Pag binaliktad mo, mangingibabaw nga naman yung demonyo. Taran, ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol nyong anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sword? Ulol! Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako. Yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang... Nakatago yung dun yung wordplay niya dun. Nakatapat mo pa ako, cause tonight, I'm gonna nail it. Okay. Laban mo pa ako, yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Okay. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay, pulang dugo mo ang patunay, paano ko maglabas ng kulay? Balibalik ta rin yung manay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakarit kaya narekta sa libingan, ganun ba yun? Haba nung anagram na yun Ganun ba yun? Bala
Sara Ulul. Ha? Ikaw ang Bong Revilla na itong liga. Kasi Caviteñong laging bida. Putok na putok ang iyong pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yang mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang Lebron James ng liga. Kasi may issue si Mot na nagnakaw siya ng line. Siguro yun yung pinapatungkulan ni Sur, yung ABS-CBN na line. Nalimutan ko na eksaktong line na yun. Pero yun yung scheme na yun, about doon. Tapos yun nga, kinonekta niya kay Bong Revilla na nagnanakaw ka sa mga kapwa mo kababayan na Pinoy. Ako ang Lebron James ng liga. Kasi sa Cavite, umalis akong saglit. Nakipagsapalaran sa bayan kung saan masarap pagtag-init. Nagwagi sa ring ng 3 ulit dahil sa pinakita kong bagsek. Ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Pero sa ngayon, Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at leon ng magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Mukhang may hinihintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga. Naiwan ko sa amin. At saka magdala ng props na foods. Ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo kung gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Solid na round 1 mula kay Surhenyo. Pero ramdam mo na nagpapainit pa lang siya dito sa round 1. Hindi niya pa masyadong napuruhan ng matindi-tindi si Mot. May mga ilang linya siya na natulugan. May mga ilang linya siya na natripan ko, pero natulugan ng tao. Katulad ng Paco, Nail It. Tsaka yung ender niya maganda sana yun, kaso parang hindi masyadong kinagat ng tao. At saka napansin ko din, naramdam ko dito sa laban na to. Yun, ramdam ko sa laban na to yung pagiging favorite ni Mot. Tsaka pagiging underdog ni Sur dahil ramdam mo na mas inaabangan ng tao dito si Mot dahil nga yung na rin siguro, yung pinanggalingan niya sa laban na to, kakatalo niya lang kay kakapanalo niya lang kay Apex sa mula sa laban na to. Kaya merong malaking momentum dito si Mot kumpara kay Surhenyo na galing sa parang medyo underwhelming na laban nila ni Fukuda. Pero hindi mo rin maitatanggi yung hindi mo rin maitatanggi yung status dito ni Surhenyo dahil natalo niya nung quarterfinal si Batas na napakabigat din. Back-to-back champion. Kumbaga sinira niya yung streak ni Batas sa pagcha-champion. So, yun, medyo mas na-appreciate nga lang ng tao yung yung status dito ni Mot. Tingnan natin yung round 1 ni Mot kung paano niya sasagutin yung yung round ni Surhenyo. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Inaapulang panyo. So, ito yung naalala ko nung pinanood ko tong video na to. Napansin ko tong pula na to. Sobrang sobrang hype man to ni Mot. Ewan ko kung sa mga recent battles ni Mot andun pa rin to. Pero siguro iba na itsura niya ngayon. Pero nakatawa to nung nung pinanood ko nung unang beses yung yung video na to. Ulitin natin. Ito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis ko. O magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Ramdam yung pagiging favorite dito ni Mot dahil di naman sobrang
medyo simple yung rebuttals niya pero kinakagat ng tao. Grebat, ubod ng pagsek, yung banda mas masakit, hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinadtad ko pa ng balik. Ito na huling yugto, kung saan pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang, masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung sa naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, Karot man. Naalala ko yun si Carrot Man, may nag-trending na na picture yata yun. Lalaking nagbubuhat ng mga carrots, tapos maraming babae yung napopugian sa kanya. Pero ngayon, yun nga, saglit lang din yung hype niya eh. Kumbaga, kinumpare ni Mot doon kasi taga Baguio si Surhenyo. Kaya wag ka masyado mapresko. Dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman, astig ka porque bordado ng tinta. Naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. Hindi to. Katulong Sur. Pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig panuntan TV show. Napakapapogi. Halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. kasi ang imahe mo wala sa ayos. Para kang page ng Bars Baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Naalala ko yung Bars Baby. Picture ng mga MC, tas may love quotes na yun yung caption. May mga gumagawa pa rin nun ngayon eh. Lalo yun si Kripligan, lagi yung ginagawa minsan. Tawag pang henyo yung sarili, mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo, yung lumilikot mong utak, kaya yung proseso mo sa pagsulat, sa larong piko, maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Oo, adik! Talino mo hindi likas, sa droga lamang kumakapit. Kaya anong Surhenyo, baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka diri ka. Para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup, kala mo double meaning na, ulol, pinamukha mo lang na, interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pwes wala tong tsansa, itlog lang yung porsyento, habang wala akong paki sa meron o sa wala, basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok, kung si Sur ang bet nyo, kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Ulitin nga natin, paano si net up yun? Kung si Sur ang bet nyo, kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Solid niya tinapos. Yung medyo rich yung yung wordplay na yun, pero solid yung pagka-construct niya, kaya pumalo pa din. Hindi pwedeng panabong yung hen nyo. Inahin, parang inahin na manok. Sobrang solid. Malinaw na malinaw yung round 1 kay Mot, sa kadahilan ng si Sur nagpainit pa lang sa round 1, while si Mot tumadtad na agad ng mararaming punto tsaka mga suntok
Kumbaga hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kung anong gusto niya sabihin, sinabi niya na agad. Sobrang ganda ng piko bato na scheme niya. Yun. Ang ganda ng mga angles na napili niya. Sana hindi maulit sa mga susunod na round. Pero yun, round 1 para sa akin si Mot. Yan. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Putang inang to, pumapalag pa rin. Hindi ko ginagaya yan, pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Putang inang to, kapag bumanak, tutok-tutok mo ka pa, akala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula na nga, Totoo ba yun? Totoo ba yun? Natakot si Mot kay Badang? kapag bumanak, tutok-tutok mo ka pa, akala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Yun lang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang ang natakot kay Badang. Game! Pansin nyo ba, laging sabon na mga referensya nito? Champion, Breeze, Speed. Umamin ka ngang hinayupa ka, rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabon ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta? Meron na akong taong huhukayan! Ha? Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay Hindi ko alam kung sobrang lakas lang talaga ng star power ni Mot sa laban na to. Kaya minsan, ang lakas ng line na yun, pero tinulugan ng tao. Yung bareta. Na feeling ko kung si Mot yun nagsabi, nihiyaw yung mga tao. Pero dahil nga yung star power ni Mot sa laban na to sobrang lakas. Dun pa lang lumalamang si Mot. Dun pa lang lamang na si Mot kay Surhenyo. malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta. Meron na akong taong huhukayan. Ha? Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Looney yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon Pinabiyahe. Ha? Pinagbintangan mo pa. Naalala ko yun. Abante yata yung tinutukoy ni Mot na kanta ni Looney. Hindi biyahe. Kasi para may lyrics na binanggit din dun sa line na yun. Tapos Abante. Feeling ko Abante yung tinutukoy ni Mot dun. Talagang kanta si Marlon Pinabiyahe. Ha? Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa Breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Ayun lang. Ha? Ulit. Nasabi niya na na yung word na kabulaanan. Ganda na sana nun. Pero dito mas napansin ng tao yung punchline na yung bulaan. Pero para sa akin na nakita ko na siya, napansin ko na siya nung sinabi niya yung kanina. Hindi na masyadong ganun kalakas yung epekto nung inulit niya yung bulaan na wordplay. Ang katibayan, hinalintulad pa sa Breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Ha? Tangina nito, yan si Thomas. Mahusay magtahi ng... Yung hype man ni Mot hindi nagre-react sa mga line ni Sir. Tignan nyo. Yan si Thomas. Mahusay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. At saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi nito? Nakakatawang ako tong henyo, siya tong mahilig mag-imbento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, mayroong pambatang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Tangina mo, Mot. Sino kasama mo?
Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang damay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ko naman dinamay yung asawa mo ah. Yung kabit mo lang. Putang ina, iling-iling pa oh. Paring Apex, tama ka nga. Mukha nga tong maang-maangan. Ganyan na ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna? Kaya pala di ka nakakalimot ng angles kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onyx na baduy daw yung pormahan. Eh ikaw nga tong mas baduy kung bisang pag-uusapan kasi nung laban nyo ni Fangs, yung porma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakataki, nakapang-hiking kang sapatos. Naka-Merel, si paring mo. Merel ba yan? Kasi nung laban nyo ni Fangs, Ba't na yung Amerel? porma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakataki, nakapang-hiking kang sapatos. Kaya kung baduy si Onyx, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pambaba mo, Kuya Kim. Ano, maglilibat ka? Nawala yan sa forma at usapan dito ay galing. Pwes ang punto ko bago ka manlait, matuto ka munang magsalamin. Ha? Ngayong gabi, ikay si Rokawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong Sakuragi, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo, mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako, tinapos ko yung law! Tinalo niya si Batas. Yun nga yung sabi ko kanina. Kaya hindi mo rin pwedeng ikaila yung status dito ni Surhenyo dahil siya yung sumira ng championship streak ni Batas. Yun. Solid round 2 kay Surhenyo. Mas natripan ko to yung round 2 niya. May mga natripan na linya, yung kabit line. Tsaka yung mga comedy niya na pumalo, yung bareta. Sobrang solid nun. Mas umangat siya dito sa laban to. Mas sumuntok siya ng malakas. Mas kumonekta siya din sa mga tao. So yun, solid round 2 kay Surhenyo. Tingnan natin yung round 2 ni Mo. Ina mo, mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako, tinapos ko yung law! Yes, sir. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro, yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Yung hype man ni Mo, tangina. Gawin ko, pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Tangina na, Oo, nababother ako sa ugat sa leeg ni Mo. Parang puputok na tignan nyo. Kami ng sabon, pero di ako maglalaba. Oh, May may baliktaran umuupa din na parang dala. bilog Kasi dun, itong tinuturing mong sabon. Ayun na, sana okay lang si Mot. Oo, marami ng sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala. Kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yo. Sa mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nagadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-forward setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon? Burst mo na, react mo pa. Natawa si Sur. Natawa din si Sur. Kaya pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo.
Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pa galing yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop. Kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Puro yung sampahan niya, puro sponsored na damit. Literal na clothing line. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop. Kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, Pero, tangina may sarili ng clothing line ngayon si Paring Sur. Check nyo yung Box and Those. Sobrang ganda ng mga disenyo niya doon. Salamat din minsan sa minsan ini-sponsoran ako ni Paring Sur ng ng mga shirt mula sa Box and Those. Sobrang solid. di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo doon sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya ano mananalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal ng apog mo't balat, kala mo kung sino ng angat tong rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fukuda, dinamay mo pa ako't binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat May naghihayawan nung sinabi niya si Price Tag. siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga. Keso yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ano? Ano sasabihin mo? Ay, sir. Di totoo yun. Kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ano? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo ngayon? Tatapusin mo laro sa score na 163, 203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice. Kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Fukuda, malaabayani-bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo na pipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable o tambak. Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Okay, round 2 ni Mot. Tangina, mas malakas din yung round 2 niya kumpara dun sa round 1 niya. Tangina, akala ko makukuha na ni Sur yung round 2. Pero tinaasan din ni Mot yung standard niya dito sa round 2. Kumbaga, balance yung technical niya tsaka yung jokes niya. Pero mas epektibo kumpara sa mga nagawa ni Sur no round 2. Balance, yun yung maganda kay Mot. Ang ganda rin niya kung paano niya tinapos yung yung round niya. Yun.
Round 2, ibibigay ko ulit kay Mot ng hindi naman body bag sobra pero malinaw na sa kanya yon yung round 2 tsaka yung round 1. Hindi nabugbog ng husto, hindi niya nabugbog ng husto si Surhenyo. Sadyang lumamang lang siya sa bilang ng suntok. Yun. Tingnan natin yung round 3 ni Surhenyo. Ganda talaga yung laban nito. Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay price tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Tangin na mo. Si Jay! parang nasa si Price tag? Diyan ba? Ay sila Tiny. Ayun si Price ito. Si Tiny, si Price. Okay. Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinato ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya line ni MJ. Yan ang pangako ko sa iyo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng haring araw. Yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng haring araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata kasi may handa na siyang ribat. Tila nailagan yung suntok. Kasi yung galawan mo may weather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney pero hindi ngumangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo dinay, nag-i-explain patang ina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, fuck shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Ba't ba kasi mo't pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Kasi pag may narinig siyang signal line, nire-revise niya kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy D kay Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma Auction, kaso nirevise mo lang yung line ni K-Jap dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang mawasak ang bunbunan. Total, walang laman tong Tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa Medyo mahabang setup pero solid sana yon. Pero ganung mahabang setup, medyo matutulugan talaga siya ng tao. Gets ko ba't di nag-react yung crowd? laman tong Tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa man nakawang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words pero di mo talaga kaya mag-twist ng tang. Teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Props nga, legit, hindi pa nakakapagpakita ng Sa battle. Wala pang napapakitang rap skills si Mo, hindi pa siya nagfo-flow ng ganun. Well, pwede niya sabihin na hindi niya naman na kailangan gawin yun dahil may sarili siyang style. Pero legit na sinabi nga ni Sur na parang hindi pa niya kaya, hindi niya pa nagagawa yun sa battle. Pero sa track, sa kanta, solid yung mga flow niya sa track. Pinainggan ko yung album niya. Solid, ang ganda ng mga flow niya. So feeling ko kaya niya mag-flow ng ganyan. Di niya lang ginagawa talaga sa battle dahil may pinapanindigan siyang estilo.
Ngayon ako naman ang siyang gagamit ng linyang ikaw ang nagpuhunan. Ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo't ikay winasak ng tuluyan. Sa pagkakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Ha? Magiging memorable to sa buhay mo at magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo at di ka magkakampyon aning. Ano mang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin pagkatang alaala ay alaala kahit pabalik ta rin. Tapos na? Yun, mas malakas yung round 2 para sa akin, Mas natripan ko yung round 2 ni Surhenyo. Medyo bitin. May naghahanap ako ng ano. Siguro yung pinaka-climax niya na dito yung rap skills niya, tas pinalo niya dun sa ano, ba't ko papakita sa'yo, baka agawin mo pa yung ano. Kasi parang umikot yung buong round niya dun sa angle na magnanakaw si Mot ng linya, ng style. Mga ninakawan niya na linya sa amateur league. Dun niya pinaikot, parang medyo nakakabitin lang, parang naghahanap pa ako ng mas ano, ng linya na mas makukumbinsi ako. Dahil nung, ewan ko nung ginawa kasi ni Looney yun kay Tipsy D, kumbaga yun na yung ano niya, yun na yung pinaka tuktok niya, pinaka peak na kung paano basagin yung isang battle rapper na nagla-line bite. Kumbaga nahimay ni Looney ng tama yung line na yun, ay yung angle na yun, yung bawat ano niya, bawat ebidensya niya, bawat alam mo yun, kung paano niya hinain sa tao, sobrang convincing. Kaya kung feeling ko kung may gagawa pa ulit na ganun about sa pagnanakaw ng linya line na hindi mahihigitan yung ginawa ni Looney kay Tipsy D, hindi siya magiging ganun ka-epektibo. Kumbaga si Looney nag-set ng standard about sa pagnanakaw ng linya, kung paano basagin yung isang battle rapper na nagnanakaw ng linya. Yun. Feeling ko ganun yung ano, ganun din yung formula na ginamit ni Surhenyo dito sa round 3. Kaso hindi niya masyadong nalatag ng maayos. Hindi ako masyadong nakumbinse. Yung second half naman papuntang ender, medyo may ano din, may nakakabitin din na feeling para sa akin. Yun. Pero yung round 2 niya, para sa akin, yun yung pinakamalakas na round niya. Yun, tignan natin yung round 3 ni Mot. Maglilibat ka ba, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Takinan to, round ko na. Mainit si paring Sur, mainit kahit walang lagnat. Ulitin natin. Maglilibat ka ba, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Yung hype man Takinan yun. to. Yung hype man yun. Maglilibat ka ba, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Takinan to, round ko na. Sumisingit pa yung gagong to. Desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Takinan to. Yo, sa mga Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pues pinakita mo lang yang kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Okay. Pero Tang-ina yung hype man ni Mot na didistract ako yung maganda yung linya ni Mot, pero puta nasisira ng hype man niya talaga eh. Ewan ko ba? Pero bukod sa ginagawa
nagamit niyang bentahe, ito totoo. Ito pa, mas grabe. Yung linya mong resiklo, Bong Revilla, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa'yo ni J. King nung laban nyo sa debate? Tanginan to. Masilip ni Mot yun ah. Tangina, pinagbibintang mo ako magnanakaw ah. Ikaw din naman ah. Parang ganun yung dating eh, no? King nung laban nyo sa debate. Tanginan to, ibang klase. Ginamit na sa'yo, ginamit mo pa. Talagang nakaka-elib. Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik. Napansin na ni Sir yung hype man ni Mot. Naaasar na si Sir. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tuturo na. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic. Tangina. Kung wala lang sa stage si Sir, malamang binigyan niya na ng isa yan. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, Sur. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Okay. Pero tong tao Gama Fratman na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-bowler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Pukodan ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Ganon mag-anime reference. Kaya gunggong, anong mala Benji Paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal, ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung teknikal, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero naki-anagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas, isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Ala. Tinapos ni Mot ng exclamation point yung round 3. Ang ganda ng pagkakatapos niya. Solid din yung yung panapos ni Sur, yung alaala at alaala kahit pabalik ta rin. Dahil parang pinarody niya yung line ni Mot. Solid yon. Pero kung paano tinapos ni Mot yung round 3 niya, selfie bars na hindi na sugal eh. Selfie bars, safe spot kung saan ka maglalagay ng selfie bars. Dahil katapusan na to ng tournament. Kumbaga doon mo na ilagay patungkol sa'yo. Iangat mo na yung sarili mo. And nagawa niya ng maayos, successful. And yun. Tapos ang ganda rin ng mga angulo na napili niya. Parang hindi nasagot pero sumakto. Hindi niya eksaktong nasagot yung angles ni Sur sa round 3, pero parang sumakto yung angulo niya rin na kung magnanakaw ako, may mga ninakaw ka din parang ganun yung dating. Kaya solid din. Tapos papunta dun sa second half, yung Shohoku Rionan, kainan na na scheme niya, sobrang solid doon na umangat. Doon niya na nakuha yung momentum na hindi na nawala. Yun, sobrang solid. Yun, all 3 rounds Mot, pero hindi nabugbog si Sur dito sa laban na to. Sadyang lang talaga.
enough yung nakuha ni enough yung nakuhang mga arsenal ni Mot dito, sapat para mapatay niya si Sur, sapat para manalo siya sa laban na to. Yun, sobrang solid. Left up on 8, day 2, Isabuhay 2017 Finals. Mot versus Sureño. Men, para sa pinakita nilang pareho sa buong taon na to, magigay sa walang duda, pinaghirapan nilang pareho ngayong taon at lalo-lalo na sa battle na to. Kung para sa akin lang, pareho silang panalo. Kung meron lang tayong ganun kalaking premyo, bigyan ko silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 7-0 para kay Mot. Well deserved. Sobrang hirap ng ginawa ni Mot dito. Undefeated siya hanggang ngayon. Tangina, sobrang hirap ng ganong klaseng estado sa battle rap. Shoutout sa'yo, pare. Shoutouts din kay pareng Sur. Ito yung nilagay ko na top 2 dahil sobrang special nitong Isabuhay Finals na to. Isabuhay Finals ng batch 2015. Dito nalimbag yung pangalan nila. Dito nalimbag yung status nila bilang dapat respetuhin yung pangalan nila pagdating dito sa larangan na to. Yun, sana na gustuhan nyo yung episode ngayon. Salamat sa lahat ng nanood. Yun, kita-kits tayo sa susunod na episode, guys.